Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Libo-libo na po ang naitatalang bumisita sa Manila South Cemetery hanggang sa mga oras na ito. Ayon nga sa pamunuan ng sementeryo. At live, alamin natin ang sitwasyon doon. Nakasama natin si Denise Osorio live. Denise. Yes, Ryan, sa nakikita ninyo sa likuran ko, medyo may kabagalan na ang paglalakad ng ating mga kababayan dito sa kahabaan ng Main Street ng Manila South Cemetery. Ayon sa ating kapulisan, as of 5 p.m., nasa 65,860 na katao na ang kasalukuyang nandito sa loob ng sementeryo at 120,440 naman ang total na mga bumisita ngayong araw. Samantala, 2 ang ipinadala ng Manila Health Department District 3 sa isang malapit na ospital kani-kanina lamang. Ang isa ay dahil sa abdominal pain at isa naman ay dahil sa liver cirrhosis. Mayroon namang naitalang isang nakaranas ng angina o chest pains at pinauwi na lamang siya para magpahinga. Nasa mahigit 100 katao naman ang mga nagpapa-BP monitoring at karaniwan sa kanila ay matatanda. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, karamihan ay nagpapa-BP pagpauwi na dahil sa sobrang init at maalinsangang panahon ngayon. 10 naman ang mga naitalang minor injuries, kabilang ang maliit na sugat o galos at ang pagkahilo. Ryan, kapansin-pansin na sa ganitong oras, mahigit 1,000 pa lang ang mga bumibisita dito sa loob ng Manila South Cemetery kumpara sa dami noong nakaraang taon na 2 hanggang 300,000. Ayon kay Officer in Charge Director John Mark Mendez, malaking posibilidad na dahil ito sa init ng panahon ngayon at sa pagkakaroon ng live stream kung saan nakikita na online ng ating mga kababayan ang sitwasyon dito sa loob bago pa man pumunta dito. Samantala, Ryan, kanina mayroong 2 batang na i-report na nawawala. Pero yung isa nahanap naman siya agad ng ating kapulisan sa loob ng 10 minuto lamang at yung isa ay agaran din naman nahanap wala pang 5 minuto. Paalala sa ating mga nanay at tatay, kahit may tagging system po tayo, huwag po pabayaan ang inyong mga chikiting. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Ryan. Denise, kanina nabanggit mo na yung ibang mga aberya tulad ng mga dilapatan ng mga paunang lunas. Ano pa yung ibang mga naitalang aberya ng mga kababayan natin na nagtungo dyan sa bahagi ng South Cemetery, Denise? Ryan, sorry, pakiulit lang yung inyong tanong, medyo mahina. Ano yung mga iba pang na-encounter na problema ng ating mga kababayan na nagtungo dyan para bisitahin yung puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, Denise? Ryan, kanina merong hindi nila nahanap or merong isang pamilya na hindi nakahanap ng kanilang puntod agad-agad kasi hindi pa sila nakakabisita sa loob ng 3 taon. Pero matapos matulungan ng ating admin office dito sa Manila South Cemetery, nahanap naman within 1 hour. So gayon kasi Ryan, meron tayong puntod finder, online puntod finder ito para matulungan ng ating mga babayan na mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay na nakahimlay dito. Pero dahil sa kabaguhan nitong sistemang ito, medyo meron pa tayong ilang mga hindi pa nadadagdag na nakalista doon. Ryan? Denise, kumusta yung mga hahabol pa dyan ngayon ba? May kunwari galing trabaho ko dyan, diretso na dyan. May mga mabibilhan bang kandila at mga bulaklak man lang sa labas ng sementeryo, Denise? Yes, Ryan, marami tayong mga vendors sa labas ngayon, lalo na doon sa may labas ng gate. At tinanong natin ang kanilang presyuhan. Mukhang hindi naman daw sila tataas ng presyo ngayon dahil ang mga supply nila ay nanggaling pa noong isang araw. At inuubos na lang rin naman nila ito. Pag kinailangan nila ng panibagong mga tinda, bibili at magdadagdag na lang daw sila, pero hindi din daw sila magtataas ng presyo. Ang kandila sa labas ngayon ay nasa mga 10 piso hanggang 25 piso. At ang mga flowers naman natin, meron tayong mga bouquet na nasa 50 pesos kada bouquet. Samantala, Ryan, paalala lang sa mga bibili ng ng kandila, huwag na magdala ng lighter please kasi nasa 500 lighters na ang nakukumpiska. Pwede naman magdala ng posporo at huwag na rin magdala ng sigarilyo kasi bawal magsigarilyo dito sa loob ng sementeryo. Ryan? Denise, hanggang anong oras pwedeng humabol yung ating mga kababayan dyan sa Manila South Cemetery? Kasi kanina sa Manila North Cemetery, Denise, hanggang alas 9 daw ng gabi pwede. Pero dyan sa yung kinaroroonan hanggang anong oras pwede?
Yes, Ryan, same schedule tayo dito sa Manila South Cemetery. 5 a.m. to 9 p.m. tayo ngayon at bukas. So kung hahabol kayo galing sa inyong mga trabaho, pwede pa naman kayong maghabol dito hanggang 9 p.m. Pero panawagan lang po, Ryan, no? Sa labas, medyo may kasikipan na. As in, hindi na talaga kayo makakadaan kapag may dala kayong sasakyan, hindi na kayo papapasukin, pati na rin ang motor. So kailanganin ninyong mag-park sa medyo malayo-layo, pero okay na rin yan. Good exercise yan, Ryan. Alright, maraming salamat, Dennis Osorio. Samantala sa paggunita naman ng Undas 2025, tiniyak ng mga otoridad dyan sa Legazpi City ang kaligtasan ng mga dumadalaw sa mga sementeryo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba't ibang hakbang sa seguridad. Kabilang na po dyan yung wrist name tagging para sa mga batang 10 taong gulang pababa. May report si Elber Arango ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ipinatupad ng Legazpi PNP ang wrist name tagging sa mga edad 10 pababa upang masigurong ligtas ang mga batang kasama sa pagbisita sa mga sementeryo. Nagkasulat sa wrist tag ng mga bata ang kanilang pangalan at numero ng kanilang magulang upang madali silang makilala at makontak. Sa datos ng PNP Legazpi, nag-deploy sila ng higit 300 pulis sa iba't ibang sementeryo sa syudad ng Legazpi upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng dadalaw sa sementeryo. Bukod sa PNP Legazpi, nakaantabay na rin ang Bureau of Fire Protection pati na rin ang Red Cross. Samantala, sa 5 sementeryo naman, nakatalaga ang Legazpi Public Safety Office para bantayan ang daloy ng mga sasakyan. Mula kaninang umaga, marami na ang mga pumupunta sa mga sementeryo sa syudad. Ngayong hapon nga hanggang mamayang gabi, inaasahan ng mga otoridad ang libu-libong tao na dadalaw sa mga sementeryo dito sa lungsod. Kaya paalala ng Legazpi PNP, sumunod at makipagtulungan sa mga otoridad para sa isang ligtas at mapayapang paggunita ng Undas 2025. Mula rito sa Legazpi City, para sa Integrated State Media, Elver Arango ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, mahigpit din po ang ipinatutupad na seguridad sa mga pribado at pampublikong sementeryo dyan sa bahagi ng Davao City. Na sa linya po ng telepono ang ating kasamahang si Israel Dumaulao ng PTV Davao. Yes, Ryan, kanina alas 9 ng umaga, mabilis na dinagsara mga tao upang bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na sa Mental Public Cemetery. Araw ng Sabado, Nobyembre 1 ngayong taon. Dito sa isang pampublikong sementeryo ay nagsagawa ng misa na dinaluhan ng mga bubisita para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ilang mga bisita rin ang nahirapan na makapag-park sa kanilang mga sasakyan. Dala rin na medyo panghirapan na maayos sa pag-park ng mga sasakyan. Gayunpaman, to the rescue ang mga otoridad upang maayos ang parking area. At pagpasok na dito, may ilan na rin mga ipinagbabawal dalhin na mga gamit ang nakumpiska ng mga otoridad tulad ng lighter, sigarilyo at pintura. Mahigpit din ang inspeksyon ng mga kapulisan kasama ang Task Force Davao Civil Service Unit at Bureau of Fire Protection para maayos at mabantayan ang mga bisita sa pagulitan ng Undas at ang City Transport and Traffic Management o CTPMO Davao para sa galaw ng trapiko. At sa ating pakikipag-usap sa mga bumisita dito, Ryan, ay may ilang naligaw kung nasaan ang puntod ng kanilang mga yumao dahil na rin sa sikip at nakakalitong daan ng sementeryo. May iba rin na ang mga yumaong mahal sa buhay nila ay nasa malayong lugar na nakalibing at piniling dito na lamang magsindi ng kandila. May nakausap din tayo nga taon-taong nagpapalinis ng puntod ng kanyang yumaong pamilya. At may isang persons with disability na ating nakausap kanina na piniling sa hapon na lamang pumunta dahil hindi na gaano karami ang mga taong dadagsa. Layo ng Davao City Police Office ang zero incident sa lungsod. Kaya naman mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3 ay mahigit 1,000 security personnel ang dineploy para sa kaligtasan ng mga bibisita sa paggunita ng Undas 2025. Ryan. Daghang salamat, Israel Dumaulao ng PTV Davao. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.